Isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat mga kapatid. Ako po mulit magbabahagi ng kwentong katotohanan na nagmula sa mga talambuhay ng mga anghel sa kalangitan na gumampan po nung kanila pong kapanahunan nung sila pa ay nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Ang aking pong ibabahagi ay si Noah, ang siyang gumawa ng arko. Pumanaog po ang kanyang presensya noong 30 ng Setyembre 2011. Magandang kaliwanagan. Ako'y nagagalak. Lubhang nagagalak. Ako'y nagagalak tulad ninyo. Ako'y pumanaog upang sa inyo'y ibahagi din ang aking buhay. Ako ang inyong kapatid na Noah. Hindi nyo ba alam kung bakit naghukom ang ating Ama na sa langit sapagkat dahil ito sa mga anghel na nagkasala? At ano ang kanilang kasalanan? Sapagkat nasilayan ng mga anghel ang naggagandahang mortal na babae. Sila'y umibig sa mga mortal, mas piniling magkasala. Ang mga anghel noon ay matataas at matatayog ang mga anghel sa langit. Noon ay pumanaog at nagkatawang mortal. Ito'y napakalaki, matayog, ngunit ang mga pakpak ay mawawala. Kaya't ako ay inutusan ng ating Ama sa langit. Ang tinig na nagmula sa kalangitan ay aking narinig. At ang sabi ng tinig na yaon, Noah, aking anak, ika'y maghanda at ika'y gumawa ng malaking arko at uuriin ka sa iyong ginagawa. Yaon ang aking narinig. Ngunit hindi ako nagdalawang isip. Uriin man ako ay hindi ko ito pinansin. Ang kanyang utos ay aking tinupad at ako'y gumawa ng malaking arko. Aking ginawa ang arko at ilang taon din na aking ginawa at ito'y 4 o 5 taon sapagkat malaki ang arko na ito. Hindi ba't napakatagal at marami ang mga mortal sa ngayon na hinahanap ang aking ginawang arko? Ngunit walang ninuman ang makakatagpo nito, sapagkat ito'y wala na at naibaon na sa kailaliman ng lupa. Ito'y nawala na at nasira na, at isang araw ay aking narinig, muli isang tinig aking narinig, at ang sabi, kumuha ng kahit ilang hayop na iligtas, maliit man o malaki. Maraming hayop ang aking isinakay, ito'y hindi lamang 2, hindi lamang tagdadalawa, ito'y 5 o higit pa ang aking iniligtas. At mula sa matatayog na hayop hanggang sa nagliliitan ay aking iniligtas. Hindi nyo ba alam na pati ang aking pamilya ay nagdadalawang isip din? Nagdadalawang isip din na sa aking sumama. Ngunit sila'y aking pinilit, pinakausapan, saka kinuwento ang lahat ng aking narinig mula sa kalangitan. Sila'y sumama sa akin, sa ngayon ay kami lamang ang nakaligtas. Kami anim lamang kapatid, at kasama ko ang aking 4 na anak, at ang aking kabiyak. Ang aking anak na panganay ay lalaki, at nag-iisa lamang ang aking anak na babae. Ngunit bakit ang mga pangalan ng aking mga anak ay hindi ko mabanggit? Nasasaktan ang aking kalooban na nais ko noon na iligtas ang aking mga kasama, ang aking mga kapatid na mortal. Sinabi sa kanila ang magaganap ngunit walang naniwala sa akin, at ako lamang ay kanilang tinawanan. Hindi ko namalayan ang aking luha ay pumatak, at ako'y inuri ng inuri, at ako'y binato ng mga madudumi at ng pagsapit ng dilim. Kumidlat mula na ng malakas na malakas hanggang ang ulan ay napakalakas at ang tubig ay bumuhak. Ang aking kabiyak ay napakaganda at napakaganda din ng kanyang labi, ngunit siya laging nagdaramdam sa mga paparating. Siya ay nangangamba sa amin at sa mga nang-uuri. Sa amin nooy paghahatol noon sa
sapagkat makasalanan ang aming bayan ay sa bayan ng Jeremiah. Maraming makasalanan at iilan lamang kami na nabibilang na tunay na naniniwala sa Ama sa langit. Kaya't ako'y inutusan gumawa at pinagawa ng arko na siyang aming sisidlan at ang aking pamilya. At ito'y umulan at bumaha, ang lahat ay nagsisigawan, mga nalulunod at humihingi ng tulong. Ngunit hindi ko kayang tulungan sapagkat ang tubig ay lumalalim ng lumalalim. Napakasakit sa aking kalooban, nakikita ang mga kasamahan at ang mga kapwang mortal na kapatid ay nalulunod, mga namamatay. Napakasakit sapagkat ang aking mga kapatid na mortal ay nawala. Ang ilang buwan at ilang buwan din kami ay nanirahan sa arkong yaon. Ilang buwan at ilang buwan kami nanirahan noon. 3 buwan bago huminto ang ulan na malakas na ulan. At 2 taon bago humupa ang tubig ay nawala. Ang aming kinakain lamang noon ay bunga ng mga prutas at tinapay na gawa. Ako'y may alagang isang napakagandang ibon at aking pinangalanang ito ay Jeremiah, sapagkat ang ngalan ng aking alagang ibon ay aking isinunod sa aming bayan na ngalan. Siya ay hindi kalapati, kapatid. Ito'y maliit na lamang na may kulay puti, ngunit sa kanyang ulo ay may korona. At napakaganda ito. May iba't ibang kulay. Ito'y nakasilid kong minsan at minsan na may aking pinapakawalan sapagkat ang ibon ay malaya. At lahat ng mga hayop naman ay malaya. Jeremiah ang ngalan ng aking ibon na alaga. At sa kanya'y ako'y kumukuha ng lakas. Siya lamang ang aming kinakausap, ngunit aking sinabi ang lahat ng aking nararamdaman ay sa kanya ko sinasabi. Hindi ito malaki katamtaman kong tatawagin, parang paslit. Ito'y bihira lamang makita, ngunit ito mayroon pa sa ibang lugar. Kami ay nanirahan din ng ilang buwan sa arkong yaon at 2 taon bago humupa ang tubig. Ang tubig ay nawala. Kami ay tumigil sa matayog na lamang na bundok. Ang bundok na iyon ay walang pangalan. Sinai. Ito'y wala sa bundok na iyon, sapagkat ang bundok na ito ay wala pang nakakatagpo, sapagkat doon sa bundok na iyon kami itinigil ng aming arko. Sapagkat doon kami idinala ng ating Ama sa langit. Naghahanap ang mga mortal. Sa ngayon ay hinahanap ang aking arko, ngunit walang ninuman ang nakakatagpo nito, wala na. Ito'y naibaon ng naibuon sa kailaliman ng lupa. Nawala na, nasira na. At ang mga bundok, ang lahat man ng mga bundok ay sa ngayon lamang na pangalanan. At isang liwanag ang sa amin ay nagpakita. At ang ibon na puti, ang bumaba, ang siyang aming sinundan. Nakakagalak, hindi namamalayan, lupa na pala, lupa na ang aming natatapakan. Ang arko na yaon ay naiwan na sa isang bundok na matayog na bundok. Mapalad, napakapalad aking mga alaga, ngunit sila'y unti-unting nawala sa paglipas ng panahon. Ang aking taon ay hindi ko na tinignan noon sapagkat ang buhay ng mga mortal noon ay mahahaba. At ang katanungan mo ba ay 1,000 ang inabot na taon, kapatid? Bakit sobra naman ang haba? Ang buhay noon ay mahaba, ngunit hindi inaabot ng 1,000. Ako'y pumarito sa inyong lahat. Ako'y malugod. Sa aking damdamin, kasiyahan ang siyang bumabalot. Kami nagpatutuon sa mga nangyayari at nagaganap na katotohanan. Iniisip ano ba ang pumapasok sa iyong isipan? Pagtataka at pagdadalawang isip? Ang mga iyan ay hindi na kailangan. Huwag tumingin sa katauhan. Mag-ingat sa mga binibigkas ng bibig. Kahit ito'y katuwaan man. Nagtataka bakit? Kailangan pang magtaka?
Mga lambana, kerubin, mga arkanghel at mga banal na anghel ay bumababa na. Ngunit wala pa rin naniniwala. At kung ikay magdadalawang isip na bumalik at magbalik o lumapit, huwag magdalawang isip, kapatid. Huwag magdalawang isip, sapagkat ang pagdadalawang isip ay hindi kailangan kung ang kaligtasan ay ang kaluluwa na kaawa-awa, na hinihila pababa. Ang mga kasalanan na hindi na dapat mabigyan ng kapatawaran, ngunit ito'y makakatanggap pa rin ng kapatawaran na nanggaling sa ating Ama sa langit. Magpasalamat lamang ay hindi pa magawa. At kung humihingi ng tawad ay hindi pa taos sa puso. Hindi maililigtas ng relihiyon ang kaluluwa, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hindi maililigtas ng rebulto, rosaryo, kahit krus man lamang ang iyong kaluluwa na nailugmok na ng itim. Mas mainam na lamang ang taos sa puso, magdasal, itanim sa puso, lalo na sa iyong kaisipan, ang ating Ama na sa langit. Sapagkat ang iyong kaisipan ang susunod. Ang mensahe o aral ay iyong itanim at huwag itong baliwalain. Hindi man mahalaga sa inyong katawang mortal ang mga mensahe o aral, ngunit sa inyong espiritu ay mahalaga, at sa inyong mga espiritu ang mga mensahe at aral ay ito'y napakahalaga, sapagkat ito'y kanilang pagkain, inumin at kaligtasan. Kapatid, pagbuksan mo kami sa iyong pintuan, sa iyong puso at kaisipan. Magbalik ka, kapatid, ikay aming nang hinihintay. Mga kapatid, nais kong itong inyong malaman na kung bakit hindi pinapahintulutan ng bawat relihiyon na lumipat ang isa man sa kanila, sapagkat kung sila'y lilipat sa inyo, sila'y mawawalan ng salapi. Nais kong ipahatid ang isang balita na maghanda sa nalalapit na labanan. Maraming itim ang nakapaligid, kayo'y kukutyain at uuriin. At nais ko rin na inyong malaman na isa at hindi lamang isa o tatlo ay ipagkakaila ang ating Ama na sa langit. Hindi makakaya ang pangungutya at ang papasok na lamang sa kanilang kaisipan ay ang ipagkaila ang katotohanan. Naganap at mas maniniwala na lamang sa mga rebultong gawa-gawa. Kapatid, ang inyong tungkulin ay napakasagrado, ngunit sa iba'y ito'y binabaliwala lamang. Mga kapatid, ang katotohanan ay iyon na nasisilayan. Ako'y gaya ninyo noon, sinunod ang utos ng ating Ama na sa langit. Ama sa langit, kahit pa ako'y kutyain, ngunit di ko na lamang ito'y pinansin at binuksan ko rin. Sinubukan ko rin iligtas ang mga mortal, ngunit walang naniwala. Ang aming nararamdaman noon ay inyo ring nararamdaman sa ngayon. Kayo nangaral ngunit iilan lang ang nakikinig. Kapatid, ito'y tandaan, ika'y kukutyain ng matataas na mga ngaral sa ngayon. Ngunit huwag mag-alala, sapagkat kami nakasubaybay lamang. Huwag nang mag-uri sa katauhan. Saan pa kami papasok? Sa mga hayop? Paano mauunawaan kung sa hayop papasok? Kapatid, nais namin na kayo'y magkaroon ng samahan na walang makakabuwag ninuman. Kung inyo lamang maintindihan ng mabuti ang mga kwentong yaon, ang aking buhay, maraming aral ang matututunan. Ngunit kami nagpapasalamat sapagkat kayo nariyan lamang. Kayo'y pinili ng ating Ama na sa langit na siyang magbibigay liwanag muli. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga paniniwalang mali, piliin na lamang ang naniniwala sa tama. Alisin ang nagagawa ng mga material. Ang mga hinihigop na siyang nagbibigay ng sakit sa inyo, bakit tumatawa? Dapat ay ikaw rin, sapagkat walang naniniwala. Kung ito'y hindi ititigil, meron ka pang natira diyan. Nasasayangan ba sa natira?
na sinayang lamang ang salapi na sana'y pinamili na lamang ng tamang pagkain. Itigil na yaan sapagkat paano maniniwala arkanghel sa lupa, gumagawa at humihigop ng usok. Ito'y nagpapaitim lamang sa laman ng iyong loob, sapagkat ito'y magbibigay pa ng sakit sa mga nakakalanghap ng usok. Ngunit sa panahon na ngayon ay unti-unting nalalagan ang pagbabago'y nasisilayan na. Hindi umano sa iba't ibang lugar sa mga nangyayari na di inaasahan, mga taong gumagawa ng likas upang palubugin. Marami nang dumating na magsasalaysay sa inyong lahat. Hindi lang kami ang siyang bababa, marami pa, aral na matututunan. Salaysay ng buhay ng bawat isang darating at darating pa ang puso ng siyang pairalin. Huwag lamang ang isip sapagkat ang mga nilikha ng isip ay katha lamang na walang puso. Linangin ang puso at isipan upang hindi pasukin ng maiitim. Kumapit ng maigi sapagkat tinuran na ng aking ina, ang aking ina ay nawala na. Ngunit ako ay nabuhay ng mag-isa. Noon ay hindi ko na kinakaya pa makita sapagkat noon ay hindi ko na kinaya pa na makita sapagkat noon ay aking nasilip ang kanilang ginawa sa aking ina, na kung saan nila nakita ang aking ina ay doon na siya pinahirapan. Ngunit ako'y hindi lumabas at ako'y nakasilip lamang sa isang butas ng punong noon. Nais kong umiyak ngunit pilit kong kinatakpan ang aking mga bibig upang huwag mag-ingay sapagkat ako'y kanilang makikita. Sila'y nagtatawanan at natatawa pa sa ginagawa nila sa aking ina. Sila'y mga kawal at 3 sila aking mga kapatid. Ngunit nang sila'y umalis na at ako'y naman ay lumabas, hindi ko alam noon kung saan ako paparoon. Hanggat doon na rin ako nanirahan at ako'y paslit pa lamang noon. Ako'y naghahanap ng sarili kong pagkain. Mga prutas, matagal din akong nagtatangis sa mga naganap, lalo na sa pagkawala ng aking ina na kanilang pinaslang. Ako'y naghahanap ng kung anong masisilungan at tinatawag ang aking ina. Isang gabi na ako'y natulog sa aking panaginip, siya'y aking nakita at ako'y kanyang kinausap. At ang sabi, maglakbay aking anak na Noah, at ika'y aking gagabayan, at gagabayan ka ng ating Ama na sa langit. At sa pagsikat ng mahal na haring araw, ako ay naglakbay at ako ay napadpad sa isang bayan, sa bayan na pinangalanan nilang Hadok. Ako'y nakamasid lamang aking mga kapatid. Huwag kayong magsasambit ng hindi ninyo nalalaman. Ito ay bayan ng Hadok, siyang tunay. Isang makasalanan din na bayan na inulanan din ng apoy. Ang liwanag na siyang bumaba sa akin. Ang mga naging mortal, ang anghel na nagkatawang mortal na hindi namin kilala, na hindi taga roon, na ang mga yaon pala'y mga anghel na nagkasala. Kaya't ako'y inutusan upang gumawa ng malaking arko. Ako'y inutusan ng ating Ama na sa langit. Ang aking edad na iyong nasambit ay aking nakita. Ang liwanag, ako'y 64 kapatid. Noon ako'y gumawa ng arko at dali-dali akong gumawa, ngunit ako'y pinagtatawanan, pati na rin ang aking kabiyak ay nakikitawa sa mga tao at sinabi, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng aking kabiyak na iyan. Siguro nagkukulang na sa pag-iisip. Hindi ko na lamang ito pinapansin at patuloy ko na ginawa ang arko, ngunit pati na rin ang aking mga anak ay nagtatanong, ngunit ang aking anak ay mabubuti. Sila'y mabubuti, ngunit sila'y naging masama. Nakilala ko ang aking kabiyak, siya'y umaawit noon at ako'y nabighani sa kanya, sa kanyang kagandahan, sa kanyang boses na napakaganda at napakagandang pakinggan. Siya'y umaawit doon din sa amin. Ang aking kaarawan ay 8 ng Agosto. Yun po ang kanyang talambuhay ng ating amang Noah na siyang gumawa po ng arko. Mga kapatid, nawa po ay ating pong naunawaan ang aking ibinahagi. Buksan lamang natin po ang ating puso't isipan
at manawagan po tayo ng may langit. Maraming salamat po at mulit-ulit ay isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat.